Ay, Pilipinas! Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, update tayo sa problema dyan sa Marilake. Nako, kung inyong natatandaan, di ba may mga nag-superman dyan na na-aksidente? Isa lang yan sa napakaraming na-aksidente dyan sa Marilake. At ang solusyon, napakasimple naman ang solusyon dyan eh. Police visibility. Yung mga nanghuhuli sa mga nag-i-exhibition dyan, hindi naman exhibition area yan eh. Hindi naman yung karerahan. Bakit dyan kayo magkakarera? So kung merong police na aaresto o magbabantay man lang, yung mere presence lang nila, yung sinasabi nating police visibility, magdadalawang isip na yung mga nagde-demo dyan. Kasi actually, hindi naman mga kamote yung iba dyan. Actually, magagaling nga yung mga yan eh. Magagaling na mga motorista yan, mga bikers yan. Kasi nag-i-exhibition yan, mga content creator yung iba dyan. Yung iba naman, videographers, photographers, industry na yan. Yung exhibition dyan sa Marilake. Ang problema, nandadamay. Kung hindi pa nakarating kay Senator Raffy Tulfo yan, hindi pa na-actionan yan. Buti na lang na itulfo yan. Dahil doon, on the spot na pressure itong PNP, itong Highway Patrol Group, na sir, bantayan nyo yan. Lagyan nyo ng tao yan. Baka merong ibang mga pulis na nasa opisina, ilabas ninyo yan. Diyan magbantay sa Marilake para maiwasan yan. Kasi nakalulungkot lang, may namamatay dahil sa kapabayaan ng ilang rider. Okay lang kung sila eh. Ang problema, nandadamay pa. O sige, anong update dyan sa Marilake? Sinong dumadaan dyan sa Marilake? Kumusta po dyan? Pero nakikita ko sa Facebook, marami pong mga pulis na nandiyan na nagbabantay. Sige, pakinggan natin ito. Itong sinasabi ng pulisya ng PNP Highway Patrol Group dyan po sa kahabaan ng Marilake. Magandang development ito matapos po ang pagdinig ni Senator Raffy Tulfo dyan sa Senado. Kasi kung hindi pa, wala to. Walang aksyon na ganito. Dito mo magugustuhan eh. Dapat ganyan eh. Action agad eh. Ang problema sa ating mga kababayan, kailangan pang napupukpuk eh. Yung dapat trabaho, tinutulugan kasi. Anyway, sige, at least good development naman ito. O hingi tayo ng update dyan. Anong nangyari dyan? Itong Marilake area will be considered by the HPG as a discipline and motorist friendly zone. Starting today o maglalagay tayong mga signages saying or announcing to the people that this will be a discipline zone already. Discipline zone na raw po yung Marilake na dapat for the longest time dapat ginawa na yan dyan. Itinuturing ng discipline zone ang PNP Highway Patrol Group ang kahabaan ng Marilake Highway dyan po sa lalawigan ng Rizal. Sabi ni Police Brigadier General Eliazar Mata, maglalagay ng karagdagang traffic signages at checkpoints sa lugar. Kung wala pang namatay dyan, hindi ma-actionan yan. Anyway, sige, at least kahit papano, may ganyan na pong development. Dahil kung wala, yun na sinasabi natin, kung hindi pa na-report yan, kung hindi pa napatulfo yan, hindi ma-actionan yan. Simple lang ang solusyon, ka-coffee. Diba, police visibility lang yan. 10, sabihin natin nag-shifting yan. O 3 shift, o 5 per shift. O 15 police lang yan. Hugot muna. Kung hindi kaya, auxiliary force. O pandagdag man lang. Importante may presence doon para hindi nag-exhibition yung mga tao doon. Kasi maraming nadadamay. In fairness, sa PNP, maraming salamat sir sa leadership ng PNP, HPG dahil na-actionan nyo rin yan. Sana, ang ating wish dyan, wag ningas kugon dyan. Actually, kung titingnan mo, hindi naman siya ganoon kadelikado yung kalsada. Kasi maganda yung kalsada eh. Malawak yung kalsada, yun nga lang may pakurba-kurba. Nagiging delikado lang yan dahil sa mga kaserong driver at sa mga rider na nag-i-exhibition. Doon ka ba naman mag-superman eh? Kung may kasalubong ka, doon ka ba naman magkarera? Kahit na gaano kaganda yung kalsada na yan, baliwala yan kung pabaya yung driver at doon mismo mag-exhibition. Isa pa ka-coffee. Ito, marami din mga krimen na nagaganap dito. Hold-upan, snatching, dyan sa Road 10. Nako, dyan sa may nabotas, no, problematic din po yung ilang motorista na nandiyan. At buti na lang ka-coffee again, matapos po itong investigahan, matapos po itong tutukan ni Tulfo, kahit papano, nadagdagan po ng police visibility dyan sa Road 10. Na-action na po yan. Yan ang sinasabi natin eh. Kinakailangan pukpukin talaga eh, para kumilos eh. Sa press release na ito na inilabas po ng tanggapan ni Senator Raffy Tulfo, mungkahe na karagdagang police visibility sa Road 10
naaksyonan na. Masaya po si Senator Raffy Tulfo sa mabilis na pag-aksyon ng Philippine National Police sa kanyang rekomendasyon na maglagay ng local police outpost sa Road 10 na tatalagahan ng hindi bababa sa 5 pulis at police mobile na available 24/7 para matigil ang laganap na krimen sa binansagang pinaka-notorious na kalsada sa Metro Manila. Diba? Parehas ang problema dyan sa Marilaki. Police visibility. Dito rin, police visibility din ang solusyon. Maraming gusto maging police. Kung kulang tayo sa police, tanggapin yan. Diba? Lagyan ng budget. Kasi magbigay ka ng 5 police dyan. O shifting sila. O kahit 3 police dyan. Importante may police. May nakikita ang tao na police. Kasi malaking bagay ang visibility nila. Kasi magdadalawang isip kahit papano yung mga dadaan dyan o kung ano man ang may balak dyan, magdadalawang isip sila. Simple lang ang solusyon eh. Matatanda ang isiniwalat ni Senator Tulfo na siya po ang chairperson ng Committee on Public Services sa isang Senate hearing noong January 27 ang talamak na insidente ng holdapan, snatching, karnaping at iba pang krimen na patuloy na namamayagpag sa naturang kalsada na bumabaybay mula Navotas pa Maynila dahil na rin sa kakulangan ng police visibility. See, ang daming problema. Simple lang ang solusyon. Kaya dapat tutukan lang eh. Kaya inuobligan niya si PNP Deputy Director for Operations Police Brigadier General Reynaldo Pawid na umaksyon para masugpo ang laganap na krimen sa lugar at binigyan lamang ni Idol ang PNP ng 5 araw para simulan ang kanilang pagkilos. Nangako si Pawid kay Senator Tulfo na susundin nila ang rekomendasyon niya sa lalong madaling panahon. Maganda naman yung rekomendasyon eh. Diba? Kung wala ka namang nakikita dun sa wala kang nakikitang masama doon sa rekomendasyon, edi why not? Why not, di ba? Gawin na agad yan. Kasi para din naman sa mga motorista yan. And pinuri din naman ang Philippine National Police in fairness. Maganda ang papuri sa kanila dahil mabilis ang aksyon. Di ba? Win-win solution yan. Napuri ang Philippine National Police at masusustain yung kanilang trabaho sa pagbabantay dyan. And naging safe yung ating mga motorista. Not concluding na safe, no? In a way, nakatulong para kahit papano maging safe yung ating mga motorista na dadaan dyan o dumadaan dyan at maiwasan din yung mga krimen na magaganap dyan. Diba? Sana magtuloy-tuloy ito. Sana wag ito maging ningas kugon. Yun din ang ating panawagan sa leadership ng PNP. Magtuloy-tuloy po ito. Good thing may nagbabantay. In fairness, maraming salamat sa opisina ni Tulfo dahil kahit papano natututukan yan. At yung mga dapat kalampagin, nakakalampag. In fairness. Kaya pasalamat din tayo dyan. O siya, sige. Baka may mga komento kayo, opinion, reaksyon, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Baka di pa kayo naka-like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.